Banata 1071. Zephyr, hindi ka makakatakas. Kumislap ang magagandang mata ni Yanruyo. Isang malamig na aura ang mabilis na kumalat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang kumpol ng madilim na enerhiya ang nabuo. Ang madilim na enerhiyang ito ay mabilis na bumuo ng isang mundo. Saan man ito dumaan, ang buong tunnel ay wawasakin niya tungo sa kawalan. Damn it. Maging si Zephyr ay hindi maiwasang magalit sa baliw na pambobomba ng babaeng ito. Biktima rin siya, di ba? Dumagundong. Noong nag-aaway pa ang dalawa. Bigla, isang malakas na tunog ng pagkapunit ang narinig mula sa pasilyo. Halatang may nakakatakot na enerhiya ng demonyo sa kanyang boses. Ang enerhiya ng demonyong ito ay napakadalisay, mas nakakagulat at mas dalisay pa kaysa sa enerhiya ng demonyo na nakita ni Zephyr noon, na para bang nagmula ito sa dilim. Isang masamang martial artist. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr nang maramdaman niya ang napakalakas na pagbabago bago ng malademonyo na aura. Hindi ito devil aura, kundi purong dark aura. Bagamat halos kapareho ito ng devil aura, mas malakas pa ang mapanirang kapangyarihan nito. Bukod pa rito, halos kapareho ito ng aura ng babaeng ito. Biglang tumunog ang boses ng Nine Netherbird. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr. Totoo nga, naramdaman niya ang isang pamilyar na espirito na dumadaloy sa espirito. Aura iyon ni Yingjiu. Ito. Nakakagulo. Napangiti si Zephyr ng mapait sa kanyang puso. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Yanruyo. Ang kanyang magagandang mata ay matalim na sumulyap kay Zephyr, bago biglang umalangaw-ngaw ang maraming tunog ng pagluha. Tama nga, gaya ng hula ni Zephyr, malinaw na kasama nila si Yingjiu. Kamahalan. Ikaw. Nang lumitaw si Yingjiu, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita niyang bumalik na sa kanyang babaeng anyo si Yanruyo. May nangyari. Malamig na sabi ni Yanruyo at sumulyap kay Zephyr gamit ang magagandang mata nito. Zephyr, wala akong itinatago sa iyo. Habang nakatingin kay Zephyr, makikita sa mukha ni Yingjiu ang isang ekspresyon ng paghingi ng tawad habang nagsasalita. Malinaw na nakilala niya si Zephyr. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Malamig na tiningnan ni Yanruyo ang iba pang mga tao gamit ang kanyang magagandang mata at malamig na nagtanong. Sa oras na ito, pinagmamasdan din ni Zephyr ang grupo ng mga tao. Mayroong 5 tao sa kabuuan, lahat ay nakasuot ng marangyang itim na roba. Gwapo ang pinuno na may malakas na madilim na aura, parang isang hari sa madilim na gabi. Iminulat at ipinikit niya ang kanyang mga mata, na parang mayroong hindi mabilang na misteryo. Sa itsura nito, ang taong ito ang malinaw na pinuno ng grupong ito. Ang ikinagulat ni Zephyr ay ang bawat tao sa grupong ito ay nagtataglay ng aura na hindi man lang mas mahina o mas malakas kaysa sa mga disipulong nasa antas ng emperador. Saan nanggaling ang mga lalaking ito? Habang nakatingin sa mga taong ito, hindi maiwasan ni Zephyr na makaramdam ng kilabot sa kanyang puso. Nararamdaman niya na ang grupong ito ng mga tao ay hindi simple. Bukod pa rito, tiyak na hindi sila mga disipulo ng The Academy. Gaano man kalakas ang mga disipulo ng The Academy, hindi sila ganoon kalakas. Bukod pa rito, mula sa paraan ng pakikipag-usap ni Yingjiu sa kanya, nahalata ni Zephyr na may pambihirang pinagmulan si Yanruyo. Kamahalan. Anong klaseng titulo ito? Sinimulan ko ang sigil. Kamahalan, natakot ako na malagay ka sa panganib, kaya... Malamig na liwanag ang sumilay mula sa magagandang mata ni Yanruyo. Halatang hindi siya nasisiyahan sa desisyon ni Yingjiu. Kabanata 1072. Kamahalan, huwag mong sisihin si Yingjiu. Ang lihim na lupaing ito ay nilikha ng Immortal Emperor, at may mga panganib ngang kaakibat nito. Bukod pa rito, ang mga tao rito ay may masasamang balak, at walang sino man ang mapagkakatiwalaan. Dahan daw ang sabi ng pinuno. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zephyr. Biglang sumabog ang isang malakas na momentum. Tinitigan niya si Zephyr nang may nagliliyab na mga mata, at ang kanyang mabangis na aura ay kumalat sa sukdulan. Sino ka? Panginoong Yehuang, hindi mo kaya? Ito si Zephyr Khan, ang kaibigan ko.
Maraming beses na niya tayong natulungan sa aming paglalakbay. Hindi inaasahan ni Ying Gio na direktang ilulunsad ng lalaki ang kanyang momentum para atakihin si Zephyr. Humph. Ying Gio, kapag bumalik ka, parurusahan ka ng iyong ama. Dapat magbantay ang sinumang estranghero. Saan nanggaling ang batang ito? Alam mo ba talaga ang kanyang pinagmulan? Kung may mangyari sa kanyang kamahalan, malaking kawalan ito. Kaya mo ba itong mawala? Habang nagsasalita siya, wala siyang pakialam kay Ying Gio. Malamig niyang tiningnan si Zephyr, at mabilis na kumalat ang mga bakas ng mapanganib na aura, at dahan-daang lumabas ang kanyang boses. Bata, tinatanong ko lang ikaw. Dumagundong. Ang parang kulog na kapangyarihan ay biglang sumabog sa kanyang mga tainga, niyanig ang nakapalibot na espasyo. Hindi lang iyon, kundi halos lahat ng momentum ng kabilang panig ay nakatuon kay Zephyr. Sa isang iglap, halatang sinusubukan niyang pigilan si Zephyr. Sa pagtingin kay Ye Huang, hindi inaasahan ni Zephyr na magiging ganito siya ka-dominant. Nakakainis talaga ang agresibo niyang tono. Bukod dito, ang relasyon nila ni Ying Gio ay halata sa isang sulyap. Kahit hindi sila magkakilala, naging napakakaibigan nila. Gayunpaman, ang ugali ng taong ito ay malinaw na direktang pagbaliwala kay Ying Gio. Habang nakatingin sa matatalas niyang mga mata, biglang naisip ni Zephyr si Yan Ruyo. Ang masusing mga mata ng kabilang panig ay malinaw na nakatingin kay Yan Ruyo paminsan-minsan. Habang tinitingnan niya ang maganda at maputi nitong mukha, ang liwanag sa mga mata nito ay halatang naging sobrang init. Malabo, tila may naisip si Zephyr. Gayunpaman, isang malamig na aura ang lumabas mula sa gilid ng kanyang bibig. Kung sino ako ay walang kinalaman sa iyo. Malakas at malinaw ang sagot, parang isang mahabang espada ang bumangga, dala ang isang matibay at walang katapusang determinasyon. Hindi maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ni Ying Gio sa tugon ni Zephyr. Malinaw sa kanya ang ugali ni Zephyr. Isa siyang lalaking matapang kapag may nakakakilala sa kanya. Kung susubukan itong pigilan, ang pagtalbog ay lalampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Yan Ruyo. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sa oras na ito, malamig ang gwapong mukha ni Yan Ruyo, ngunit hindi ito umimik. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng mga taong sumusunod kay Ye Huang. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas ang loob ni Zephyr Khan. Si Ye Huang ay isang walang kapantay na eksperto. Si Zephyr ay napakapabaya. Haha. Nang marinig ang sagot ni Zephyr, hindi napigilan ni Ye Huang na mapang-angga. Halatang nabigla siya sa mga sinabi ni Zephyr. Ang ganitong uri ng pagkabigla ay hindi takot, kundi isang uri ng libangan, na walang kapantay na katawa-tawa. Hahaha. Sa wakas ay isang malakas na tawa ang lumabas sa bibig ni Ye Huang. Kabanata 1073. Ilang taon na ang nakalipas. Masasabing si Ye Huang ay walang talo. Ang kanyang makapangyarihang cultivation at nakakatakot na kakayahan ay sapat na upang mapayuko ang hindi mabilang na mga eksperto. Kahit ang mga matatandang eksperto ay makakasalubong siya mula sa parehong henerasyon. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil kay Yan Ruyo, tiyak na hindi siya makakarating sa Immortal Secret Land na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakatagpo niya si Zephyr dito. Isang taong walang lakas ng loob na suwayan siya. Habang patuloy na umalangaw-ngaw ang tawanan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ye Huang sa pagkakataong ito. Junior, napakagaling mo. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ngayon, tuturuan ko kayo ng isang mabuting aral para sa inyong mga nakatatanda. Kasabay nito, tuturuan ko rin ng isang aral ang mga mangmang na matatandang iyon. Ang lakas ng loob nilang palayain ka, isang taong walang pinag-aralan. Boom! Pagkatapos niyang magsalita, bigla, isang agos ng galit ang bumulwak mula kay Zephyr. Ang momentum ay parang isang bundok, na parang may lumitaw na walang katapusang mga banal na espada. Dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang ulo. Ang kanyang pares ng mga matang phoenix ay naging napakalamig sa sandaling ito. Bata, huwag kang maging pabaya. Napakalakas ng lalaking ito. Nalampasan pa niya ang spirit realm at naabot ang pinakamataas na antas.
Patuloy na nagmumula sa puso ni Zephyr ang boses ng Nine Netherbird. Kung wala ang paalala ng Nine Netherbird, naramdaman ni Zephyr ang matinding presyon mula kay Yehuang. Ang pressure na ito ay parang isang bundok na bumabagsak, na nagpaparamdam sa isang tao ng matinding pagkasakal. Lumuhod ka. Namilog at pumikit ang mga mata ni Yehuang, at ang kanyang sinag ng Diyos ay sumabog. Ang kanyang mahabang damit ay lumipad sa hangin, at ang kanyang malakas na momentum ay unang nakamamangha. Sandaling nagsimulang mabasag ang espasyo sa paligid ni Zephyr ng paunti-unti. Nanginig ang lupa, at ang lupa ay malakas na umangat. Makikita kung gaano kakilakilabot ang aura na ipinakita ng kabilang panig. Sa ilalim ng ganitong uri ng momentum, kahit ang mga disipulo sa antas ng emperador ay maaaring hindi ito mapigilan. Nauunawaan ni Zephyr ang kawalang bahala ni Yan Ruyo. Labis ang pagkamuhi ni Yan Ruyo sa kanya kaya't ayaw niyang kumilos. Higit sa lahat, hindi ganoon kakumbabo si Zephyr para hayaang may babaeng ipagtanggol siya. Nagngingit-ngit siya at tiniis ang pressure. Kumislap ang sinag ng Diyos ni Zephyr mula sa kanyang mga mata, at patuloy na nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Sa huli, ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang pumutok ng hindi mapigilan, at umagos ang dugo. Gayunpaman, ang matatag na ekspresyon ng binata ay hindi nagbago kahit kaunti. Lumuhod. Bakit? Hindi kailanman luluhod si Zephyr sa buhay na ito. Sa mga magulang ko lang siya luluhod. Kung hindi ako mamamatay, walang magpapaluhod sa akin. Ang tunog ng kalabog ay parang tunog ng isang mahabang espada. Umalangaw-ngaw ito sa hangin. Sa sandaling ito, maging ang mga mukha ng mga taong nakatayo sa likuran ni Yehuang ay bahagyang nagbago, at ang kanilang mapanghamak at mapang-uyam na mga ngiti ay biglang naglaho. Sa sandaling ito, ang determinadong ekspresyon ng binata sa harap nila ay tila nakatatak na sa kanilang mga puso. Mula sa kanilang pananaw, mahina ang kasalukuyang antas ng binata, ngunit ang pagmamalaking ito lamang ay sapat na upang makuha ang kanilang atensyon. Kung hindi ako mamamatay, walang magpapaluhod sa akin. Ang mga salitang ito ay umalangaw-ngaw sa pandinig ni Yan Ruyo na parang kulog. Tiningnan niya ang determinadong binata, na ang mga mata ay pulang-pula habang buong pagmamalaking sumabog. Sa isang iglap, tila medyo nawala ang orihinal na galit. Kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Bagamat ito ay napakahina. Kabanata 1074. Anak. Umalangaw-ngaw ang boses ng Nine Netherbird sa oras na ito. May malaking pagkagulat sa mga mata nito, na para bang unang beses nitong nakilala si Zephyr. Ngayon, sa antas mo, kahit wala kang katapat sa lalaking ito, basta't sasama ka sa akin at makikipagtulungan sa lahat ng iyong mga baraha, magkakaroon ka ng lakas para lumaban. Ang dakilang hampas ng dugo, puwersa ng espada, ang marka ng hangin at elektrisidad, ang siyam na kaliskis ng dragon, enerhiya ng espiritu. Sa tulong ng Nine Netherbird, magagawa nga ito ni Zephyr. Gayunpaman, napakalinaw niya na ang mga tao sa likod ni Yehuang ay hindi mahina. Bawat isa sa kanila ay isang eksperto na higit pa sa antas ng emperador. Kahit na kaya niyang makipaglaban kay Yehuang, maaaring hindi madaling pakitunguhan ang mga taong nasa likod niya. Your Highness. Habang nagbubok sa Yan Ruyo, hindi maiwasan ni Ying Jiu na magpakita ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung bakit hindi ito kumilos. Iniligtas ni Zephyr ang kanyang buhay. Mabuting bata, mabuting bata. Napakagaling. Lalong nanlamig ang mukha ni Yehuang. Gamit ang kanyang pandama, naramdaman niya na tila may nangyari sa pagitan ni Zephyr at Yan Ruyo. Kahit na ito ay isang uri lamang ng persepsyon, o sa halip ay isang uri ng intuition, tiyak na kailangan niyang patayin si Zephyr. Ang lakas ng loob mo talagang suwayan ako. Gusto mo ng kamatayan. Ngayon, titignan ko kung gaano katagal ka makakatiis sa harap ko. Ang kanyang tinig ay kasing lawak ng kapangyarihan ng Diyos. Sa sandaling ito, ang aura ni Sumo ay sumabog ng ilang beses na mas malakas kaysa dati. Boom! Bitek! Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman na ni Zephyr ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Malamang na hindi mas mahina ang lakas ng kalaban kumpara sa mga Academy Master. Talagang nahirapan siyang isipin kung sino ang grupong ito ng mga tao,
paano sila magkakaroon ng ganitong uri ng cultivation? Kasabay ng nakakabinging tunog na nakakabingi sa tainga. Halatang nabali ang binti ni Zephyr dahil sa malakas na presyon na ito. Napakalinaw ng tunog ng pagkabali ng mga buto sa lugar na ito. Nabali ang isa sa mga binti ni Zephyr dahil sa malakas na momentum ng kalaban. Pinigilan ni Yehwang si Zephyr gamit ang kanyang aura. Gaano kahanga-hanga ang kanyang cultivation? Ang hirap isipin, hindi mo ari. Gayunpaman, kumpara rito, tila mas nagulat ang lahat kay Zephyr. Sa ilalim ng gayong kakilakilabot na momentum, kahit ang isang walang kapantay na eksperto sa espirito, o kahit isang nangungunang eksperto sa espirito, ay hindi ito mapigilan. Gayunpaman, nakayanan ito ni Zephyr. Hindi napigilan ng isang binti ang kanyang momentum, lalo na sa oras na ito, ang momentum ay tumataas pa rin. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Zephyr L. Gayunpaman, nang malapit na siyang lumuhad. Klang! Isang gintong liwanag ang kumislap. Biglang umatake ang Golden Combat Sword. Ang mahabang espada ay tumagos sa matigas na lupa. Pula ang kanyang mga mata, at napakalamig ng kanyang mukha. Hawak ni Zephyr ang espada sa isang kamay at pilit na nilabanan ang lahat ng pagsugpo sa momentum. Sa harap ng pagpupursage ni Zephyr, ang mukha ni Yehwang ay nagsimulang maging mabangis. Isa siyang kataas-taasang nilalang, at sa lahat ng mga ekspertong nakaharap niya, hindi kapani-paniwala ang mga iyon. Sa kanyang paningin, si Zephyr ay isa lamang langgam. Kaya niyang durugan ang hindi mabilang na mga langgam gamit ang isang kamay. Gayunpaman, wala siyang magawa. Swoosh! Sa ganitong paraan, unti-unting tumayo ang katawan ni Zephyr. Hinawakan niya ang espada gamit ang isang kamay at dahan-daang tumayo habang ang espada ang kanyang binti. 1 pulgada. 2 pulgada. 3 pulgada. Sa tingin ng lahat, sa mga kilos ni Zephyr, tila ba napukaw ng lahat ang malamig na mga salita ng binata. Kung hindi ako mamamatay, walang magpapaluhod sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula, halos tumulo sa dugo. Unti-unting nagtama ang mga mata ni Zephyr at ni Yehwang. Malamig at malalim, parang isang Diyos sa nagyayelong mundo. Nakakatusok ang malamig na aura. Sumusumpa ako na ibabalik ko ang kahihiyan na ginawa ko ngayon ng 100 beses sa loob ng 2 taon. Ang pares ng pulang mga mata ay napakalamig na kahit si Yehwang ay hindi maiwasang makaramdam ng panginginig ng kanyang puso, na parang isang malamig na aura ang kumakalat sa kanyang buong katawan. Kabanata 1075. Galit. Biglang napuno ng galit ang puso ni Yehwang. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganitong katatakutan sa harap ng isang langgam. Isa itong malaking insulto sa kanya. Umalis ka. Isang malamig na boses ang dahan-daang lumabas. Umikot ang magagandang mata ni Yan Ruyo habang malamig siyang nagsasalita. Kamahalan. Nang tumingin kay Yan Ruyo, bahagyang nagbago ang mukha ni Yehwang. Maaaring maging napakadeterminado niya na may nangyari sa pagitan ni Yan Ruyo at Zephyr. Dahil sa pagkakaintindi niya kay Yan Ruyo, ang kasalukuyang tindig nito ay ibang-iba sa karaniwan, bagaman sinubukan ni Yan Ruyo ang kanyang makakaya upang pagtakpan ang abnormalidad na ito. Pero napakalapit niya kay Yan Ruyo, kaya malinaw niyang nararamdaman na may mali. Maaari ka nang umalis. May itatanong ako sa kanya. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Yan Ruyo. Gayunpaman, medyo nagbago ang boses. Mas malinaw ito kaysa sa malamig na aura. Oo. Kahit ayaw nila, walang nagawa sina Yehwang at ang iba pa kundi ang umalis nang makita nila ang malamig at magandang mukha ni Yan Ruyo. Kahit na umatras na siya, ang mga mata ni Yehwang ay nakatuon pa rin kay Zephyr. Napakalinaw ng pagpatay sa pagitan ng kanyang mga mata, na para bang gusto niyang patayin ng sapilitan si Zephyr. Umalis na sina Yehwang at ang iba pa. Malinaw na naramdaman ni Zephyr na malayo na ang kanilang naatras. Swoosh! Sa sandaling umatras ang grupo ng mga tao, biglang ikinumpas ni Yan Ruyo ang kanyang malajade na mga kamay at sabay na naging isang madilim na itim na liwanag, parang isang dragon at isang ahas na lumalangoy. Gamit ang matalas na lakas, dumiretso siya sa leeg ni Zephyr. Gayunpaman, hindi man lang lumaban si Zephyr. Nakatayo siya roon habang may hawak na espada sa isang kamay at kalmadong ekspresyon sa mukha,
hinahayaan ang malajid na mga kamay ng kabilang panig na kurutin ang kanyang leeg. Bakit hindi ka magtago? Habang nakatingin kay Zephyr, ang kanyang magandang mukha ay kasing lamig ng hamog na nagyelo. Bagamat malamig ang kanyang magagandang mata, walang bahid ng pagpatay na dumadaloy sa mga ito. Bakit ako magtatago? Kung gusto mo akong patayin, hayaan mo na lang si Ye Huang. Bakit ka pa mag-aabala? Magaan na sabi ni Zephyr. Isang malamig na aura ang sumili mula sa kanyang magagandang mata. Nakatitig si Yan Ruyo sa binata sa harap niya. Walang ekspresyon ang kanyang magandang mukha, parang isang maitim na reyna. Isang nakakatakot na aura ang patuloy na kumalat sa buong espasyo. Gayunpaman, sa harap ng aura ng kabilang panig, hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot si Zephyr. Isang pares ng pulang mga mata na may walang hanggang kinang ang nakatitig sa magagandang mata ng isa't isa. Nang maramdaman ang determinasyon sa mga mata ni Zephyr, hindi mapigilan ng maselang katawan ni Yan Ruyo ang bahagyang panginginig. Alam niya na hanggat gagamit siya ng kaunting lakas sa kanyang palad, sapat na iyon para tuluyang maalis ang sigla ni Zephyr Khan sa isang iglap. Walang makakaalam na ang inosenteng katawan nito ay kinuha niya. Gayunpaman, sa di malamang dahilan, sa harap ng mga titig ni Zephyr, nagsimulang manginig ang kanyang puso. Sa wakas, niluwagan niya ang pagkakahawak niya. Kasabay ng isang malamig na pagsinghot, walang awa nang umisi si Yan Ruyo. Kailangan mong ibaon sa sikmura mo ang nangyari ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ang katayuan ko ay hindi mo maiisip. Kung may makakaalam nito, ikaw man, ang iyong angkan, o ang iyong mga kaibigan. Talaga. Habang nakatingin kay Yan Ruyo, bahagyang ngumiti si Zephyr.